Isa sa mga sikat na pangalan sa industriya ng shipping dito sa Pilipinas ang FJ Palacio Shipping Lines noong dekada 70 hanggang early 2010, pero saan na nga ba sila ngayon? Hello mga ka-ship spotters! Nandito na naman tayo sa isang kwentong barkong kaalaman. Tuklasin natin ang kasaysayan ng isa sa mga sikat at tanyag na Cebu-based shipping company na si FJ Palacio Shipping Lines Incorporated. Ang kumpanya ay itinatag bilang Palacio Shipping Incorporated noong dekada 70 at yung may-ari nito ay Origins sa may Western Samar area. Ang kumpanya ay itinatag ni Engineer Florentino J. Palacio kung saan siya ay ang chairman at president ng kumpanya until naging defunct na ito. Ang pinakauna nilang barko ay si M.V. Don Martin na isang 400-ton na brand new cargo ship. Ito ay ginawa sa Milagrosa Shipyard Corporation sa may Tayod Consolacion, Cebu. Nung panahon ay may mga ruta sila galing Cebu papuntang Bantayan Island, Masbate, Western Samar, Leyte, Bohol, Siquijor, Negros Oriental at sa Misamis Occidental. Mga cruiser ships yung naging pangunahing barko nila at medyo naging huli sila sa pag-adapt ng makabago na roll-on roll-off na barkong pampasahero. Una nila nabili na ro-ro vessel ay si Ferry Ihea na binili nila noong 1995 at di kalaunan ay naging si MV Don Martin Sr. 6. Kasunod nito ay inacquire nila si Taneg Asha Mamaro No. 8 kung saan ito ay naging si MV Don Martin Sr. 8. Ito ay ang sister ship ng current Lodin Star ng Star Philippines Shipping Lines. Ang iba nilang mga ro-ro na barko ay si MV Bantayan na ang former Donna Isabel II ng SKT Shipping, at si MV Calbayog na binili nila galing sa TransAsia Shipping Lines noong 2001 kung saan ito ay ang dating MV Asia Singapore. Di kalaunan ay natalo sila dahil sa paradigm shift ng ilan nila na ruta. Naging mahina ang pangkarga sa barko especially sa Samar area at umusbong ang pagrami ng V-Hire o pampublikong van na galing Samar papuntang Leyte dahil naging mas maganda ang daanan at mas mura pag ito ay ipinabiyahe via Ormoc Leyte kesa direct sa Samar. Isa sa mga mainstay na ruta nila ay yung Cebu to Bantayan Island and vice versa route ngunit natalo din sila doon dahil sa mga intermodal na ro-ro galing Hagnaya Port na mas madali kumpara galing sa Cebu City. Isa rin sa rason kung bakit nawala sila sa industriya ay dahil sa kompetisyon sa mga mainstay nila na ruta. Naging unreliable na rin at naging mahirap na i-maintain ang mga barko nila dahil sa isyung pinansyal kaya napilitan silang magbenta ng mga barko. Ibinenta nila si MV Don Martin Sr. 6 sa isang Lucena-based company noong 2009 ngunit hindi ito binayaran kaya naging shipwreck ito na palutang-lutang lamang. At binenta nila si MV Bantayan noong 2011 sa Orlines Sealand Transport na pagmamay-ari ng mga Fua family ng Siquijor. Nagdesisyon sila na magsara ng operasyon noong 2012 kung saan yung dalawang remaining nila na barko na si MV Calbayog at si MV Don Martin Sr. 8 ay nilagay nila na for sale. Binenta nila si MV Calbayog kay Starlight Ferries noong 2012 at naging si MV Starlight Neptune at ngayon ay naging si MV GL Ferry na ng GL Shipping Lines. Habang si MV Don Martin Sr. 8 naman ay binenta as scrap. Ibinenta rin nila ang prangkisa ng mga ruta nila at iba pang assets kay Light Shipping Corporation kaya sila na ngayon ang nag-uperate sa mga previous nila na ruta. May mga alaala at mga nostalgic memories ba kayo sa mga barko ng FJ Palacio Lines? Ilagay ang inyong mga kwento sa comment section down below. At dito nagtatapos ang ating kwentong barkong kaalaman. Huwag kalimutang mag-follow sa Philippine Ship Spotters Society Facebook page para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa barko dito sa Pilipinas. Ingat sa biyahe mga ka-ship spotters. Bye-bye!